Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. When I get hurt in the market, I get the hell out. It doesn't matter at all where the market is trading. I just get out because I believe that once you're hurt in the market, your decisions are going to be far less objective than they are when you're doing well. If you stick around when the market is severely against you, sooner or later, they are going to carry you out. Randy McKay. Welcome back to Q Republic. Today is October 12, 2020, Monday. In an anemic market, PSEI could slip to 5,700. So this is pretty interesting kasi po maabot na tayo ng 6,000 sa ating PSEI pero nakakita pa rin po tayo ng cautious na mga traders na pumasok sa ating PSEI and we could slip further into 5,700 level. Check po natin yan maya-maya. And yung mga stocks na re-reviewin po natin today, these are Now Corporation, dito CME, Nickel, AC Energy, and Chelsea Logistics. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para po maging updated kayo araw-araw sa mga stocks na binibigyan po nating insights. Like and share this video as well para po mapagbigay din po tayo ng insights sa ibang mga traders or investors na may hawak po ng mga stocks na ito. Maraming salamat po. News coming from the businessinquirer.net. It was published today 4:07 a.m. and the headline says, in an anemic market, PSEI could slip to 5,700. So, alam po natin na ang tinatakbo ng ating PSEI as of the moment is from 5,800 to 6,000 level. Kaya lang dito, meron po tayong speculation na pwede tayong bumaba up to 5,700. So, it says here, in his weekly outlook, BDO Unibank Chief Strategist Jonathan Raveras expect the PSEI to move between 5,700 to 6,000 level. So, kumbaga parang bababa pa po tayo sa 5,700 area natin dito sa PSEI. And this is because of the investors na talaga pong very cautious pa rin po sa pagpasok sa ating market. And meron po siyang kinote dito. This comes after the market failed to stay above the 6,000 level. Expect rates of the 5,700 levels. So kung meron po kayong mga hawak na blue chips ngayon, check nyo po maigi yung plan ninyo sa kanya. Kung may target price po kayo, much better kasi expect po natin na medyo baka pwede pa tayo bumaba into 5,700. And na-check din po nila dito na week by week, bumababa po tayo ng 1.13% to 5,931.61 as of the moment. So investor sentiment remains fragile until we see firmer signs that demand is picking up as the economy further reopens, he added. And ito rin po, nasabi rin po yung pagpasok ni ICT kasi investors will also be focused on the local leg dito sa pagpasok ng Converge natin. And matatandaan po natin na yung offer price niya po na 16.80 is near the bottom and most likely daw it could be a strategy to encourage investors. Kasi nga po, kinote niya dito na yung telco sector was one of the most resilient industries despite the economic fallout brought by the pandemic and there is a lot of growth in this sector. So we expect po natin na yung mga investors natin is magpo-focus po dito sa paparating na listing ng ating Converge. And for the majority, pwede pa po tayo bumaba into 5,700. So nandito po siya sa business.inquirer.net for the full article para po mabasa po ninyo yung full information. Check lang din po natin itong news na to na na-publish noong October 10, 2020. So it says here, exports, imports still sliding. External trade shrank 21% year-on-year to 12.3 billion
in August. This is still due to weak global demand caused by the COVID-19 pandemic. And ito po ang ating PSA. Meron po silang data regarding with our external trade. And compare po nila yung August and July performance natin. And it says here that it's much lower than the 5.68 billion worth of Philippine-made products sold abroad in July. So pretty much, meron pa rin po tayong bad points when it comes to our sa pag-export and pag-import natin ng mga products. So dito po sa article na to, makikita nyo po yung breakdown ng mga parang mga total amount ng losses natin and yung ratio na kino-quote po nila dito sa data ng PSA. Also, meron po dito, sinite nila yung economist na si Stefan Engrick. Sinabi niya po dito, despite solid gains in May and June, kung matatandaan po natin, meron tayong may pag-rally po tayo during that time. Our tracker shows that momentum stagnated in July as capacity utilization and imports struggled to gain pace, reflecting a disappointingly sluggish initial recovery. Kasi nagkaroon po nga po tayo ng pag-akyat sa market natin, pero still, nagkaroon po rin po tayo ng parang stagnant movement last July. So for the full article, you can visit po yung businessinquirer.net para po mabasa nyo po ng buo yung information na nandito. Update lang po tayo sa PSEI natin today. Pretty much, wala masyadong galaw. Meron lang tayong 5 points na increase or 0.09%. But we are still under 5,900 level. Ang net foreign natin is still red. Wala pa rin po tayong support coming from our net foreign. And so far, nakakita pa rin po tayo ng sideways na paggalaw ng ating PSEI from 6,000 level or from 5,800 going to 6,000 level. So very tight pa rin po. And today and last Friday, nasa middle po tayo ng ating sideways na galawan. So kung mapapansin po natin today, wala po masyadong ganap. Karamihan ng ating blue chips and karamihan din ng ating mga stocks is hindi po masyadong gumagalaw. And that is because wala pa po tayo masyadong support sa ating net foreign. So expect lang po natin as of the moment, ito pa rin po yung tinatakbo natin. So, dun po sa advice natin, kung may target price po kayo, you may do so kasi nakikita pa rin po natin na sideways yung galaw and then we can just, alam nyo yun, sumalo po tayo sa ilalim. Kung trading po yung gusto natin, we can do support and resistance as of the moment, especially sa mga blue chips natin kasi nga itong PSEI natin is wala pa rin support coming from our investors and they are still very cautious regarding sa market natin. So, ang una po nating i-check ng mga stocks is yung mga telco natin. And start na po tayo. Dito, CME today, nag-end po siya ng same price niya last Friday na 6.16. And meron po tayong red flag today na 3.36 million. So, after 2 consecutive days po ng double digits na million na investment ng ating net foreign is nagkaroon po tayo ng red flag today. And punta po tayo sa chart niya. And last time po, sinabi po natin na it looks like nagkakaroon na po siya ng range regarding sa mga parang magiging trading candles niya. So, ngayon po, nakikita natin na looks like na meron na tayong lower high dito because of the red candle na nangyari sa atin today. Pero, meron pa rin naman po tayo ditong higher lows. Kaya lang, for the current candle na meron tayo, it's red and most likely, baka po mag-consolidate muna tayo dito sa area na to. Kasi yung market sentiment natin, hindi pa rin naman po nagbabago. However, itong price action natin today signifies na marami tayong naging sellers. And for the past 2 days, nung Thursday and Friday, kung i-compare po natin sa mga previous candlesticks natin, kumbaga parang bumabalik na tayo dito sa mababang volume ng pagpasok ng mga investors natin dito kay dito. And today, meron tayong parang same height ng mga volume na pumasok last 2 days or last trading days sa kanya. And it looks like na baka
mag-consolidate muna tayo dito sa area na to going down into this 5.47. Check po natin yung RSI natin. Sa RSI, we are still in the overbought area. We are still in the RSI 70. And meron po tayong nakikita dito na pwede nating ibaba into RSI 66. So, pagtapos po ng parang massive na galawan niya, nagkakaroon na po tayo ng mga parang small candlesticks ngayon. So, kumbaga parang humihinga na po itong stock natin na si dito. And unti-unti po yung pag-akit niya or unti-unti yung pagbaba niya. So, if ever, since ito nga po is red candlestick ngayon, if ever po bumaba tayo by tomorrow, we can expect yung parang price natin to be on this level between 5.88 to 6 pesos. So, kumbaga parang pwede siyang bumaba dito hanggang 5.88 or pwede lang siyang mag-consolidate muna dito sa area na to. Kasi last Friday nga, na-maintain natin yung price niya today na which is 6.16. So, it could be na parang ito yung parang nagiging consolidation area natin and depending on the market sentiment kung papataasin ba natin siya or hindi. And remember, meron po tayong IPO ngayon kay Converge. So, ngayong week is yung parang time natin kung gusto po nating mag-join dun sa IPO ni Converge. So speculatively, baka po yung ibang mga traders natin dito sa C or even sa Now or Globe and Smart is baka mag-invest po dun kay Chelsea. That's why nakakita po tayo ng mabagal na movement sa kanya ngayon. So, yun po muna. So far, ito po yung range natin sa kanya, 5.47 to 6.99. Meron po tayong red candlestick today. And inaasahan po natin na somehow mag-i-stop siya dito sa line na to or bababa siya dito sa 5.80 area. Naman po natin yung counterpart niya na si Chelsea. Check po natin kung ano nangyari sa kanya today. So, October 12, 2020, Monday, ang naging performance po ni Chelsea is negative 1.43%. So, kagaya po ni dito, hindi po tayo tumaas at hindi rin naman bumaba. Pero itong si Chelsea, hindi tumaas at bumaba pa into 1.43%. So, nag-close siya ng 5.50. Though ito is meron siyang green flag today from the net foreign na 400,000. So, 5 consecutive trading days na po siyang merong support from our net foreign. Pero hindi naman siya millions, mostly around 400 to 500,000. Pero pretty much, mapapansin din natin na meron din siyang trading range na ngayon, kagaya ni dito. And try lang din po natin i-check yung RSI ni Chelsea. So, nandito rin po siya near the overbought area. So, nasa RSI 67 siya. And if ever, meron tayong pwedeng ibaba dito na RSI 64. Kasi so far, meron na rin tayong parang lower high sa kanya and higher low sa kanya. Pero ito po kasi is a red candlestick. So, parang after po pataasin dito sa line na to, 5.78, naging cautious na po yung mga traders natin at nag-sell na po into this area na 5.50. So, let's see. Yung open price kasi natin sa kanya is 5.76. So, umbaga parang pinakit lang siya into 5.80. And then, pinababa na siya ng 5.50. Though, pinaka-lowest natin sa kanya is 5.49. Pero still near. And yun nga, yung nakikita natin emotions dito is looks like na nagbebentahan. And per the RSI, may kita natin na parang yung nagiging support natin is around RSI 64. So expect natin siya dito around 5.30 area going down. So parang magko-consolidate na rin muna siya. May kita rin natin yung volume niya is hindi na ganun kalaki after nung parang massive na pag-akyat niya at pagbaba. So let's just be very cautious kung papasok po tayo kay dito at KC. It looks like na pupunta tayo sa consolidation area. And ayun nga, meron tayong inaabangan na IPO sa Converge na most likely baka nag-i-invest po yung mga traders natin doon. Kasi this week,
yung parang final time natin para mag-trade sa kanya or mag-invest sa kanya. Depending dun po sa plan natin sa kanya kung mag-invest tayo or mag-trade in the next few days. So, next naman po natin i-check itong si Now Corporation. One of the trending stocks din, kasabay ni Dito and C. And pretty much parang nagkakaparehas po sila ng galawan ngayon ni Dito, C, and Now. So, same thing with C, bumaba po itong si Now na 1.89%. And kagaya po ni Dito ngayon, naka-experience si Now ng red flag na 1.07 million. So today is yung second consecutive day natin, trading day kay Now, na magkaroon ng red flag or red indicator sa ating net foreign. And mapapansin din po natin, meron din po tayong range dito kay Now into this area. And let's just pull up our RSI as well. Lahat po sila is around RSI 70, itong si Dito, C, and si Now. And yun nga, meron din tayong ididip dito na RSI 65. So medyo nagiging mahina na po yung galawan natin sa kanya. Medyo controllable na po yung mga candlesticks natin sa kanya. So most likely, ang nakikita po natin is baka mag-sideways muna dito si Now. So kung gusto po natin pumasok dito kay Now, and let's be careful first. We have to observe kung ano magiging candlestick niya tomorrow kasi today, yung emotions ng ating mga traders is buong selling. Pinataas lang hanggang dito sa 5 peso area, then nag-sell na po. And baka po bukas is mag-consolidate muna tayo dito or sa mga susunod na araw. Pero looks like na hindi po muna tayo aakyat dito kay Now Corporation. Next naman po natin si Nickel, one of our trending stocks also today, October 12, 2020. And yung performance po ni Nickel today is nag-earn po siya ng 5.13%. So today's closing price is 3.69 compared last Friday 3.51 and meron tayong green flag today from the net foreign na 645,000. So, today is the third consecutive day na meron po tayong green flag dito. So, ranging siya ng parang 100, 600,000 kasi meron tayong 4 million sa kanya last October 8 or nung Thursday. And then, nung nakaraan din October 5 and October 6, meron tayong green flag sa kanya na mga million. And, punta lang ulit tayo dito sa weekly time frame natin kay Nickel. Kasi last time, sinasabi natin na nasa resistance area na po siya. Around this one. So, ang galaw niya po before na nagkaroon tayo ng massive na increase sa kanya kasi nga meron tayong good news regarding with our mining is nagsa-sideways siya dito from 2.90 to 3.43. So, na-cover po natin siya sa mga previous video natin na ito po is magandang parang magandang posisyon sa kanya. Kasi kumbaga parang ito na yung nagiging support natin sa kanya. So congratulations po sa mga nakapasok and pati na rin po sa mga nag-hold as of the moment. And makikita rin po natin na tinatry nating basagin itong next na resistance natin into 3.77. So balik lang po tayo sa ating daily time frame. At kung naghahanap po tayo ngayon ng ating support and resistance, we can say na itong around 3.43, which is our last resistance, can be our now support. And yung resistance natin is 3.77. Check natin yung RSI natin. And we can see na nasa overbought area tayo. And also, kung mapapansin po ninyo sa ating mga candlesticks ngayon, zoom in po tayo. Is parang cautious po yung mga traders natin. So alam po ng mga traders natin yung resistance and nung dumating lang siya dito sa peak niya na 3.80 is nagkakaroon po tayo ng parang mga profit taking. Same thing nung nangyari nung October 8 on a Thursday. Alam po ng ating mga traders na yung resistance niya is around 3.77 and nag-profit taking po tayo.
That's why, on the next day, meron tayo dito parang nagkaroon ng undecided candle. Kasi nga, after nung support and resistance, nung nabasag is pinabalik lang po tayo dito sa resistance level. So, meron pong ilan na parang nag-test kung ano pong mangyayari kung akit ba tayo or hindi. Pero so far, at during that day, hindi pa rin siya masyadong nakaangat. So, pero nung the next day, which is today, next trading day, nagkaroon na tayo ng parang gap up at nandito na tayo sa 3.77 area. Pero kung mapapansin nyo nga, very cautious pa rin tayo. So, if ever po na paplanuin natin pumasok dito kay nickel, ang una po nating i-consider is itong overbought area natin around RSI 77. And yung mga traders natin na cautious somehow and konting taas lang is nagpa-profit taking. So, if ever, ito po ang pwede natin maging support and resistance sa kanya. This one, 3.43 area. And the resistance area should be 3.77 area. Next naman po nating i-cover si ASEN. So today, October 12, 2020, Monday, first trading day of the week. Ang naging performance po ni ASEN is 8.36% increase. So naging 3.37 pesos po siya from 3.11. Though may red flag tayo na 1.16 million today. Check lang po natin yung ating net foreign. So after 4 consecutive days, ngayon po nagkaroon tayo ng red flag. Pero still, supported naman po itong ASEN natin ng ating mga net foreign. And let us just see yung nakikita natin dito kay ASEN. So far, may nakikita tayong pag-akit sa kanya. So from this point, July hanggang ngayon, ito po si ASEN is uptrend. So kung lalagyan po natin siya ng trading channel, makikita po natin na ito ang kanya magiging trading channel. Try po natin siyang lagyan ng moving average. And ayun nga, sa moving average natin, somehow nasa ibabaw naman tayo. So nagkakaroon tayo na uptrend. Well, except for the last few candles na nakita natin bago yung pagtaas ngayon. And also, check lang natin siya into the monthly time frame. Kasi it looks like na ito yung pinakamalaki na natin or pinakamataas na candlestick na natin sa kanya o yung presyo sa kanya. So, usin lang natin chart natin. So, for the past year, 2013 hanggang 2019, makikita natin na yung parang resistance level natin sa kanya is nandito around the 2.80 area. And yung parang nagiging support natin sa kanya is around 2 pesos. So, kumbaga, nagkakaroon tayo ng sideways. Well, hindi ko na lang sinama itong parang mga nagiging bottom natin. Kasi dito sa candles natin or sa transactions natin, yung may nakita natin dito is dito siya naglalaro sa side na to, 2 pesos to 2.83. And kung lalagyan po natin siya ng Fibonacci level o yung retracement na tinatawag natin sa kanya, pwede na umabot pa siya hanggang dito sa 3.81 kung i-respect po itong Fibonacci retracement. So kung makikita natin na itong candlesticks natin ng June, July, August, nandito po siya sa area na to. And then yung this one, April, May, June, nandito siya sa area na to, 2.30. Then July, August, itong July, almost matouch niya itong area na to, itong 2.68 or yung 0.618. Then itong August, almost matouch niya rin itong area na to. And it looks like na ito po yung pupuntahan niya. For the current month na October, makikita natin na nandito siya sa area na to, 3.38. So, most likely, by November, considering na nakita tayo ng pag-akit sa kanya, pwedeng ito ang maging resistance na tahakin natin or yung level na tatahakin natin susunod, pwedeng around this area, 3.80. Kasi so far, nandito tayo sa 3.37 area
And yun nga, sa history natin, yung tinatamaan ng retracement na to is like parang 2 candlesticks. So, it looks like na this coming October, baka ma-reach natin tong half going into the 3.81, and then sa November, baka targetin natin itong 3.82. So, check po natin ulit siya sa daily time frame natin. And i-pull up na rin po natin yung ating RSI level. Dito sa RSI level, may kita natin na nandito tayo sa overbought area. Pero sa history niya is tinatry natin i-reach itong RSI 79. So, yusin lang natin yung chart natin para hindi magulo. And zoom in tayo banda dito sa area na to. So, makikita natin dito sa retracement na to, itong sa color green, from September 8 hanggang October 12. So, kumbaga parang isang buwan, nandito tayo sa level ng 2.83 at 3.37. And ngayon, nakita tayo na nandito tayo sa resistance level na 3.37. Pero yung kanina nga, yung drawing natin na trading channel, nakikita natin na meron tayong pataas dito. And dito sa trading channel natin, looks like na nasa support tayo touching this resistance. So, it looks like na itong si ASEN is may magandang tinatakbo po as of the moment, targeting this area for the month around 3.30, and yung parang pinaka resistance na tinatarget natin is around 3.80. So kung titingnan po natin siya sa monthly time frame, it looks like na by November pwede nating ma-reach ito, considering na nakita tayo ng uptrend sa kanya month by month. So far, ito po yung makikita natin sa kanya. RSI natin nasa overbought area na, pero still, maganda po yung confidence na pinapakita ng mga buyers natin. Malaking candlestick and malaking volume po. So if ever, pwede po natin silang sabayan, and pwede natin gawing guide itong trading channel as well as yung retracement na drawing natin kay ASEN. Also, check lang po natin tong news na nakita ko kay ASEN noong October 7, 2020. So it says here, issuance of new shares of AC Philippines Incorporated. So it says here, on 22nd June 2020, SEC approved the increase of the company's authorized capital stock from 8.4 to 24.4 billion, and the issuance by the company AC Energy of 6 billion common shares in exchange for certain properties of ACEI in the form of shares of stock in certain Philippine companies that develop or own and operate power plant. So, kumbaga parang may share swap na mangyayari. And meron ding additional shares sila. So, kung matatandaan natin, itong si Dito is magdadagdag din ng additional shares sa current shares nila. Kasi yung outstanding shares na ito ni ASEN, if I'm not mistaken, is 13 billion, around 13 billion. So, magkakaroon siya ng additional na 6 billion. So, kumbaga parang lalabas siya na more or less 20 billion na outstanding shares. Pero dito, sinabi rin na the company has a pending request for a ruling by the BIR to confirm that the share swap is a tax-free exchange. Moreover, the 6 billion shares have not yet been listed in the stock exchange. That's why kung i-compute nyo po itong market capitalization natin sa kanya na 46 billion. So, i-times nyo lang po itong, or i-divide nyo itong 46 billion sa 3.37, makukuha nyo po yung current na outstanding shares ni ASEN. So far, yun po yung nakita natin sa kanya, magkakaroon ng share swap, and kumbaga parang nagiging stable naman yung takbo na ito ni ASEN, and meron naman din tayong consistent na support from the net foreign. So mukhang hindi naman po na-shaken up yung mga investors natin sa kanya, and umaakit pa po yung price niya month by month. So ayan po yung mga kailangan nating tingnan kay ASEN. Itong mga additional shares na idadagdag, and then itong RSI natin, then yung price action niya, and then itong
Fibonacci retracement natin sa kanya para po makatulong sa pagtitrade natin kay Ascent just in case gusto po natin siyang pasukin. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para po mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. Q Republic.